Safe ba talaga mag-bike sa Pilipinas? Or swertihan lang kung makawi ka ng buo? Isang maling galaw sa kalsada, pwedeng hindi ka na makauwi. Pero ito ang totoo, hindi naman totally delikado ang pagbabike. Delikado lang siya kung hindi ka prepared. Sa totoo lang, kaya dumadami ang mga bikers ngayon. Hindi lang dahil trip nila, kasi dahil ito sa taas ng presyo ng gasolina. Ngayon lang March 2026, nagkaroon pa ng oil crisis. Tumaas ang diesel ng more than 20 pesos per liter. Sa loob lang yan ng isang buwan ha. Tapos may transport strikes pa nationwide. Kaya maraming Pilipino ang napilitang maghanap ng alternative. Kaya ngayon, bike to work, e-bike, sobrang trending. Pero just to be clear ha, ang e-bike na tinutukoy natin dito, yung may pedal assist. Hindi yung parang motor na throttle lang. Ibang usapan na yon. May bike lanes, yes. Pero safe ba? Hindi always. Minsan ginagawang parking, minsan biglang nawawala. Ang kalaban mo sa kalsada, hindi lang kotse. Jeep, tricycle, motor, at minsan pedestrian pa. Well, reality check, hindi siya 100% safe. Pero hindi rin siya 100% dangerous. Depende yan kung gaano ka kahanda. Well, para sa tip number 1 natin, dapat laging meron kang dalang valid ID. Simple lang pero critical. Kasi kung may mangyari, madali kang ma-identify. At mas madali nilang makokontak ang family mo. Hindi mo inaasahan ng aksidente pero mas okay na ready ka. Number 2, kung afford mo or pilitin mo sanang i-afford, magdala ka ng dashcam or action cam. Kasi sa kalsada, kahit ikaw ang tama, pwede kang baliktarin ng kahit sino. Pero pag may video ka, may ebidensya ka. Walang debate, walang sabi-sabi. Kasi nga may video ka. And next, always bring your phone. And kung prepaid user ka, make sure may load ah. Kasi isang tawag lang, pwedeng makasave ng buhay. At ito, sobrang importante. Mag-save ka ng emergency contacts. Example, 911 para sa National Emergency Hotline. Yung 117, PNP Emergency. Para sa MMDA Hotline, 16632. Kung alam mo yung number ng barangay hall, mas mainam. At syempre, family numbers. Mag-save ka ng backup, hindi isa lang. Pro tip pa, screenshot mo to. Gawin mong locks or screensaver or wallpaper. Para kahit di mo ma-open phone mo fully, makita agad ng tutulong sa'yo. Kung iPhone user ka naman, iset up mo lang yung medical ID sa health app. Kasi yan ang chinecheck ng first responders. Isa pa, magdala ka ng konting emergency fund. Mga 200 to 500 pesos. Itago mo sa ibang pocket. Hindi lahat kasi nadadaan sa GCash, lalo na pag emergency. Okay, next. Planuhin mo yung ruta mo. Huwag basta ride lang. Sa Google Maps, may cycling mode na pwede mong gamitin. Makikita mo kung saan ang bike friendly na mga ruta. Pwede mo ring i-check yung MMDA bike lane. Alamin mo kung saan ang hospital, police station, convenience store, especially yung mga vulcanizing shop. Kasi, alam mo na, kung magka-problema ka, alam mo ang pupuntahan mo. And bonus tip, mag-download ka ng offline maps. Kasi pag nawalan ka ng signal, ikaw hindi mawawala. And for number 5 tip, magdala ka ng spare na interior saka mga tools. Kasi hindi lahat ng problema aksidente. Minsan, flat tire lang. Kung prepared ka, hindi ka mai-stranded. And finally, for tip number 6, magpaalam ka bago umalis. Ugaling Pilipino. At mag-check-in ka pagdating mo sa destination mo. Kasi kung may mangyari,
alam nila kung nasaan ka. Ngayon naman, ito yung mga bagay na dapat mong hindi gagawin pag ikaw ay mag-ride. Siyempre, babalik na rin ko lang lahat ng sinabi ko. Huwag kang lalabas ng walang ID. Huwag kang aasa sa okay lang yan na mindset. Huwag kang magbabike ng walang plano. Huwag kang kampante sa bike lane. At huwag mong kalimutan ang safety gear. Tulad ng helmet, mga gloves. At idagdag ko, hindi porkit nasa bike lane ka, safe ka na. Ang pinaka-importante, huwag kang mawawala ng hindi nagsasabi. Sabi nga nila, don't ghost your family. Kasi sa biking, no news is not always good news. Huwag mong i-off ang location sharing mo habang nasa ride. Huwag mong skip yung arrive message kahit pagod ka na. 10 seconds lang yun. Pero sobrang importante sa mga nag-aalala sa'yo. At huwag mong isipin na may magche-check sa'yo kung di ka nag-set ng check-in system. So, safe ba mag-bike sa Pilipinas? Ang sagot, depende yan sa'yo. Hindi mo kontrol ang kalsada, pero kontrol mo kung gaano ka kahanda. Ride safe mga paps at sigurado mong uuwi ka. Kung may natutunan ka, please like and share. Pati subscribe na rin. Libre lang naman yan. And see you sa next video. Ride smart always. Thank you for watching.